Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Let's stand up, mga minamahal. Tayo po ay magkaisang manalangin upang tayo po ay pagpalain ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Sa tanghaling ito, hallelujah. Kahit po tayo manalangin, dear Heavenly Father, in the mighty name of Jesus, our God and Savior, Jesus Christ, to the first prayer of our dearly beloved and honorable Pastor Evangelist Willie Almeida, we thank you so much for every part of our service today that you have blessed and anointed. And most of all, praise God, the moving in our midst for blessing us with your sweet Holy Spirit. Once again, we come unto the throne of grace, beseeching you, O Lord, to please anoint your message of salvation. Anoint the humble servant, O Lord, for I can do nothing by myself. Touch the hearts of beloved brethren and visitors, open their heart and understanding, praise God, hallelujah, the truth. Bless them, O Lord, help me bring forth your message, your love and power. Anoint the word, O Lord, and bind the power of darkness. Demons of unbelief cast out in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Praise God. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. At minsan na pa, mahal, ako po'y bumabati ng isang magandang hapon sa lahat po ng ating minamahal na mga kapatid. But before that, mga minamahal, hallelujah, we give the highest praise, glory, and honor to our loving Savior, Jesus Christ. We give double honor to our beloved parents in the Lord. We remember and cherish the blessed preaching and teaching of our dearly beloved and honorable Pastor Evangelist Willie Almeida. Praise God, and beloved Assistant Pastor Linus Almeida. Greetings to the beloved Almeida family. Praise God, preachers, workers. Sa lahat po ng ating mga minamahal na mga kapatid. Praise God, and also to our webcast viewers. At purihin po ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Everybody say, praise the Lord. Praise God. Purihin po ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Napakabuti ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal. At talagang nandun po ang pagpapala na tayo po ay makapakinig ng salita ng Diyos, mga minamahal. Dahil ito po ay ang pagkain ng ating kaluluwa. Praise God, hallelujah. Kung kaya tayo ay dumadalo, mga minamahal, kung paano tayo kumakain ng ating pagkain bilang tao sa ating katawan, kailangan din, mga minamahal, ang spiritual natin ay kakain din ng salita ng Diyos. Amen? Praise God. Kaya nga po, napakahalaga po, mga minamahal, na ating pong pagsalusaluhan ng salita ng Diyos para sa ikatatatag ng ating pananampalataya to have a better, stronger faith to the Lord, mga minamahal. Praise God. Pag-usapan po natin, mga minamahal, ang patungkol sa spiritual maturity. Ang spiritual maturity ay pagiging malago, mabunga, at ganap na Kristiyano. Aasahan ng Diyos na lahat ng Kristiyano ay maabot ito. Bawat taon at panahon ay dinadagdag natin sa paglilingkod sa Diyos. Praise God. Hallelujah. Tinaasahan niya na nabimiti natin ito at pagiging matured ay hindi sa tagal ng ating paglilingkod sa Diyos. Palakpakan natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Merong nagiging una. Ito ay ayon sa ating pamumuhay at pagpapahalaga sa paglilingkod sa Diyos. Ngunit meron namang mga nahuhuli, bagamat siya'y nahuhuli, mga minamahal, dinig pa niya yung mga nauuna. Anong pagkakaiba ng mga ito, mga minamahal? Bagamat sila naman ay pareho-parehong naglilingkod sa Diyos. They're serving the Lord, mga minamahal, na talagang nandoon yung pagtangi sa Diyos. Ngunit hindi pala basihan yung matagal, at hindi rin naman basihan yung nangunguna. Praise God. Ang pinagbabasihan dito, kung paano natin ipinamumuhay ang salita ng Diyos. Amen? Kaya hindi basihan po, mga minamahal, bagamat tayong lahat ay naririto, mga minamahal, ito ay masasabi natin na talagang binibigyan natin ng pagpapahalagang salita ng Diyos. Dahil pagdating sa kanya-kanyang mga tahanan, mga minamahal, iba na ang ating ipinamumuhay. So, sino ang magpapatunay nito sa harapan ng Diyos? Ang ating bang kapatiran, ang ating bang mga magulang, ang ating bang mga manggagawa? Hindi po. Kayo mismo. Tayo mismo. Praise God. Ang magpapatunay nito sa ating mahal na Panginoon, praise God, kung tayo ba talaga'y umiibig sa ating pinakamamahal na Panginoon. Praise God, hallelujah. At napakadakila ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, at may salita ang Diyos na siyang ating sinusundan.
Praise God. May salita ang ating pinakamahal na Panginoon na siyang magbibigay sa atin ng gabay. Habang tayo po ay naglilingkod sa ating mahal na Panginoon, ang salita ng Diyos ang siyang nagtuturo kung paano natin paluluguran siya, kung paano natin paglilingkuran siya, at kung paano tayo mamumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Praise God. So, ibig sabihin, hindi pala tayo kailangan na dayain natin ang sarili natin. Praise God. Kung dadayain mo ang iyong sarili, bakit tayo naririto? Anong naging dahilan? Bakit ka sumasamba sa Diyos? Dadayain mo yung sarili mo. Bumilang ka ng ilang taon? Bumilang ka ng 20 taon? 30 taon? Tapos mga minamahal, ganun lang ang paglilingkod mo sa mahal na Panginoon? Imbis na sana 1 taon, 2 taon, 3 taon ka pa lang sa mahal na Panginoon, at yung mga panahon na yan ay itinutuwid ka ng Diyos. Ngunit habang tumatagal ka, mga minamahal, unti-unti mong naiaayos ang paglilingkod mo sa Diyos. Hindi po, mga minamahal, nananatili ka sa ganong klaseng kalagayan. Kung ikaw ay sa mga panahon na yan, 1 taon, 2 taon, ay ikaw ay masasabi natin na ang iyong pag-uugali ay hindi nauukol sa kalooban ng Diyos. Hindi mo na dadalhin yan sa darating na panahon. Habang ang panahon ay lumalakad, mga minamahal, unti-unti mong nalalaman ang kalooban ng Diyos. At habang tumatagal ka sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal, nag-iingat ka sa bawat pagkakataon na iyong ipinamumuhay ang salita ng Diyos. Hindi po, mga minamahal, kung kailan tayo tumagal, naging baliktad. Ang naging buhay natin, mga minamahal, ay parang ngayon lang tayo nakakilala sa ating mahal na Panginoon. Hindi po ganun, mga minamahal. Pero meron talagang ganun. Anong naging dahilan? Bakit meron talagang ganun? Hindi isinasa puso ang salita ng Diyos. Mga minamahal. Bakit hindi isinasa puso? Mga minamahal. Parang pasok sa kabilang tenga, mga minamahal, pasok rito, labas sa kabila. Mga minamahal. Dahil hindi siya determinado, mga minamahal. Ang akala niya sa gawain ng mahal na Panginoon, parang umattend lang. Basta umattend lang, tama na. Basta kumanta lang, tama na. Pero pag nag-utos ang Panginoon, itong dapat gawin, itong dapat iayos mo sa paglilingkod mo sa Diyos, baliwala na sa iyo, mga. Hindi biro-biro ang kaligtasan, mga minamahal. Work out your own salvation. Huwag mong hanapin yung meron ka sa ibang tao. Huwag mong hanapin kung anong meron ka, hallelujah, sa paglilingkod mo sa Diyos. Hahanapin mo sa ibang Kristiyano. Hindi po ganoon. Kanya-kanya po tayong kaligtasan. Kung may nakita tayo na pagkukulang ating minamahal, mga kapatid, dapat ito ay ating ipanalangin dahil tayo po ay magkakapatid sa ating mahal na Panginoon. Praise God. Hindi mo tutuyain, mga minamahal. Dahil tayo ay naligtas dahil sa pag-ibig ng Diyos. Wala namang pag-ibig ang Kristiyano. Ang pag-ibig ay nagmumula sa ating mahal na Panginoon. Yan ay bunga ng Espiritu ng ating mahal na Panginoon. Praise God. Hallelujah. Lahat ng bagay na mabuti ay wala tayo. Kundi sa Panginoon lahat ng gagaling ang bagay na yan. Maging sa salita, mga minamahal, mapapatunayan mo lang na totoo ang iyong sinasabi. Praise God, hallelujah. Kung ito ay sinasamahan ng ating mahal na Panginoon na salita ng Diyos. Praise God. Dahil madaya ang puso ng tao. Praise God. Kaya nga meron sinasabi, praise God, na merong tila matuwid, ngunit hindi nararapat. Paano naging matuwid ang hindi nararapat? At paano naging nararapat, mga minamahal, ang matuwid? So, ibig sabihin, mga minamahal, kailangan makumpirma mo. Praise God. Kung ano yung ginagawa mo, na ito ba ay ayon sa kalooban ng Diyos o ayon lamang sa pansarili mong hangad? Kaya may pagkakaiba. Akala mo okay na, akala mo tama na. Pero maniguro tayo, mga minamahal. Maniguro tayo sa paglilingkod natin sa ating mahal na Panginoon. Minsan na pag-uusapan natin, may buhay na walang hanggan. Pero meron din buhay na walang hanggan.
sa impyerno. Kailangan, lagi nating iisipin yan, mga minamahal. Praise God. Ang buhay ng tao sa mundong ito, 40, 50, 60, 70 years old. So, ibig sabihin, temporal lang. Panandalian lang. Bakit natin sabing panandalian lang? Eh, may buhay na walang hanggan. Doon pa lang pala magsisimula ang buhay mo. Doon sa buhay na walang hanggan. Dahil wala nang kamatayan. Praise God. So ano ngayon mga minamahal? Kung hindi ka magsusumikap sa paglilingkod mo sa ating mahal na Panginoon, kailan ka magsusumikap? Eh wala nang sorry. Hindi pag nagkamali ka, sabihin mo, sorry Panginoon. Eh hindi ko po alam. Kaya nga mayroong salita ang Diyos, mayroong mga ngaral na itinuturo kung paano natin paglilingkuran ng Diyos. Maging kami rin, mga minamahal, hallelujah, ay kailangan magpasakop sa salita ng mahal na Panginoon. Hindi kami nangangaral na kayo lang. Sa aming mga pinangangaral dito, kasama kami, mga minamahal. Kaya, napakahalaga, mga minamahal. Kaya, huwag pong magliban sa gawain ng Diyos, mga minamahal. Dahil kung hindi kayo magbibigay ng panahon sa ating mahal na Panginoon, wala rin magiging panahon sa atin ng ating mahal na Panginoon. Maging sa ating mga panalangin, mga minamahal, hallelujah, ito ay magiging matabang sa Diyos. Dahil bakit, mga minamahal? Dahil tayo lamang ay lumalapit sa mahal na Panginoon pagdating sa mga ngailangan. Pagdating sa mga pagsubok, mga minamahal. May pagsubok wala, mga minamahal. Magpapatuloy tayong maglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Praise God. Hallelujah. Ating pong basahin ang 2 Peter chapter 3 verse 18. 2 Peter chapter 3 verse 18. But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Amen. Tagalog. Ang ikalawang sulat ni Apostol Pablo, talatang 3, versikulo 18. Datapat magsilago kayo sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Sumasa Kanya nawa ang kawalatian ngayon at magpakailanman siya nawa. Amen. Praise God. Lumago sa pagkakakilala ng mahal na Panginoon. Pag sinabing sa pagkakakilala, mga minamahal, alamin mong mabuti kung ano ang kalooban ng Diyos. Mga minamahal, hindi lamang tayo nakikinig. Praise God, hallelujah. Kailangan po mga minamahal na pag-aralan mong mabuti ang sinasabi ng mahal na Panginoon. Dahil mayroong sinasabi ang mahal na Panginoon, mga minamahal, kung hindi mo siya kilala talaga. Ano ang sinabi ng banal na kasulatan, mga minamahal? Taking vengeance of them who know not God. Maraming tumatawag sa Diyos, ngunit hindi pinagkatiwala ng ating mahal na Panginoon ang kanyang salita doon sa mga hindi niya pinili. Pinagkatiwala lang niya ang kanyang mga salita doon sa mga pinili niya. So hindi ba, mga minamahal? Grabe ang pasalamat natin sa ating mahal na Panginoon. Hindi ba grabe ang pagpapala natin sa ating mahal na Panginoon? Sino tayo para bigyan ng halaga ng Panginoon? Napakaraming nangangailangan ng kaligtasan, napakaraming nangangailangan ng pag-ibig ng Diyos. Kaso ang tanong, pinili ba sila ng Diyos? So ngayon, tayo ay pinili ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Sino tayo para piliin ng mahal na Panginoon? Hindi nga tayo karapat-dapat, mga minamahal. Yan ay lagi nating iisipin, hindi tayo karapat-dapat. Yan ang magbibigay ng lakas sa atin. Yan ang magbibigay ng pagpupursige natin, mga minamahal, na tayo ay maglingkod ng mainam sa ating mahal na Panginoon. Bakit, mga minamahal? Hindi nga tayo karapat-dapat eh. Ang daming dapat piliin ng Diyos. Bakit tayo ang pinili ng mahal na Panginoon? Hindi ba nakakahiya? Mahal na Panginoon. Bakit? Milyong-milyong tao namamatay. Hindi man lang nakakilala sa Diyos. Ngunit tayo, mga minamahal, nandyan inalis ng mahal na Panginoon ang mga pangangamba, inalis ng mahal na Panginoon ang mga masasabi natin na yung katakutan sa ating mga puso. Dahil inilagay ng mahal na Panginoon ang kanyang salita, ang kanyang banal na Espiritu
sa bawat isa atin upang tayo ay tumibay sa salita ng Diyos at tumibay sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya po mga minamahal, magpatuloy, mga minamahal. Marami tayong mga kapatiran, pag hindi nakakadalo, grabing kalungkutan. Talagang ang kanyang buhay ay nakasalalay sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Dahil ang buhay nga rito, temporal lang, mga minamahal. Dahil ang sinabi, pagpikit mo rito sa lupa, siyang pagdilat mo sa langit. Eh ang tanong, buti kung pagpikit mo rito sa langit ka didilat. Naintindihan niyo mga minamahal? Ang paglilingkod sa ating mahal na Panginoon ay may kasamang pagpakumbaba. Mga minamahal, may kasamang pagkatakot sa Diyos. Hindi nagmamalaki, hindi nagmamapuri. Dahil lahat ng bagay na ginagawa natin dito mga minamahal, hallelujah, ay para sa Panginoon. Praise God. Ano man ang gawin ng tao, lalo na sa mga Kristiyano, laging ang ating niluluwalhati ang ating mahal na Panginoon. Praise God. Lahat ng trabaho, lahat ng kinikita ng mga Kristiyano, maging sa paghahanap buhay. Praise God, hallelujah. Sa kanyang kalagayan, bilang malusog, bilang malakas, ito'y kredito sa mahal na Panginoon. Hindi atin ito, mga minamahal. Ang lahat ng bagay nito ay for the glory of God. Praise God. Pagluluwalhati sa Diyos. Kahit sabihin mong malakas ka ngayon, kahit sabihin mong marami kang pera, hindi ba pwedeng dumating yung baka bukas? Wala ka ng pera. Hindi ba pwedeng pagdating bukas, atakihin ka sa puso? So, ibig sabihin, wala kang maaasahan na pang sarili mo. Kung ang maaasahan mo, makakatiyak ka na dapat mong asahan, yung pakikipagrelasyon mo sa Diyos, dahil nandyan lahat ang pangangailangan ng mga Kristiyano. Tayong lahat ay nasa Panginoon lang tayo umaasa, mga minamahal. Hindi tayo umasa sa galing, praise God, karunungan, kayamanan, hindi ang ganun ang ating inaasahan. Ang ating inaasahan dito mga minamahal, hallelujah, ay tayo po ay maging karapat-dapat sa ating mahal. Praise God. So sino ang hindi maglilingkod sa Diyos? Mga minamahal. Kaya nga, anong sinasabi ng Pilipos 3:12? Hanggang 14, praise God. Amen. Praise the Lord. From the book of Philippians, chapter 3, verse 12 to 14. Not as though I had already attained, either we're already perfect, but I follow after, if that I may apprehend that which also I am apprehended of Christ Jesus. 13. Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before. I press toward the mark for the prize of high calling of God in Christ Jesus. Amen. Praise the Lord. Praise God. Sa Tagalog po, mga taga-Pilipos, Kapitulo 3, versikulo 12 hanggang 14. Hindi sa ako'y nagtamo na at ako'y nalubos na, kundi nagpapatuloy ako. Baka sakaling maabot ko, yaong ikinaabot naman sa akin ni Kristo Jesus. 13. Mga kapatid, hindi ko pa inaaring inabot, datapot isang bagay ang ginagawa ko, na nililimot ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. 14. Nagtutumulin ako sa hangganan sa gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos na kay Kristo Jesus. Amen. Praise God. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Nagtutumulin siya. So, ibig sabihin mga minamahal, hindi siya nagpapabaya. Ito yung mga Kristiyano na talagang hindi tinitignan yung mga bagay na nakaraan. Wala na tayong panahon sa ganoon, mga minamahal. Ang ating laging titignan, mga minamahal, yung ating patutunguhan. Buhay na walang hanggan. Ito na ang pagkakataon na ibinigay ng Diyos. Hindi katulad dati, kahit gumawa ka pa ng mabuti, mga minamahal, hindi pa yun ang gusto ng Diyos.
Dahil palibasa sila gumagawa ng mabuti, pero ang tao, likas din na sila'y gumawa ng mabuti. Pero hindi naman ito nakikredit sa ating mahal na Panginoon. Na-credit lang ito, mga minamahal, nung tayo po ay nabautismuhan sa pangalan ni Jesus. Nang tayo ay tumanggap ng formal sa ating mahal na Panginoon, dito pa lang nagsimula yung mga bagay na mabubuti na gusto ng Panginoon. Pero nung wala tayo sa mahal na Panginoon, mga minamahal, meron din gumagawa ng mabuti. Pero yung kanyang paggawa ng mabuti, mga minamahal, gumagawa lang sila ng mabuti dahil sa motibo. Hindi talaga gumagawa na nagmumula sa kanilang mga puso, alang-alang sa Panginoon. Kaya nga po mga minamahal, habang tayo ay malakas, samantalahin natin ang paglilingkod sa Diyos. Samantalahin natin ang ating lakas, mga minamahal. Ialay natin sa ating mahal na Panginoon. Lalo ka pang palalakasin. Praise God. Lalo pang pagagandahin ng mahal na Panginoon ang iyong buhay. Bakit? Kasi po mga minamahal, nakita ng mahal na Panginoon, ikaw ang karapat-dapat sa kanyang mga pangako. Amen. Hindi mo matatanggap ang pangako ng ating mahal na Panginoon kung ikaw lang po mga minamahal ay gagawin mo yung pansarili mong gusto. Magiging maganda lang ang layunin mo sa mundong ito mga minamahal ayon sa pangako ng ating mahal na Panginoon. Praise God. Kaya nga po mga minamahal, dito tinitingnan ng ating mahal na Panginoon, hallelujah, ang ating pagkasinsiro. Kaya nga sinabi ng 12:1-2, present your body a living sacrifice, holy and acceptable unto God. Anong sagot ng iba? Hindi naman Panginoon naman nasa puso ko. Yan ang ibang mga sinasabi. Pag hindi nakadalo, 1 linggo, 2 linggo, 1 buwan, hindi naman ako nakakalimot sa Diyos. Ang Diyos naman nasa puso ko. Pero anong sinasabi ng Biblia? Present your body. Ano ipipresenta mo? Yung puso ba? Hindi pala. Yung katawan mo. Dahil kung ano yung kinikilos ng katawan mo, yun ang gusto ng puso mo. Paano mo makikita yung nasa puso kung hindi kumikilos yung katawan? Makapag-amen po ba tayo mga minamahal? Kaya nga nasabi, present your body, a living sacrifice. So, kailangan pala may kasamang sakripisyo. Diba po? And holy and acceptable unto God. At ito po'y katanggap-tanggap sa ating mahal na Panginoon na may kasamang kabanalan. Yung pala yun. Hindi pala natin pwedeng sabihin na, hindi, naalala ko naman ng Diyos, hindi naman ako nakakalimot, nandiyan naman ako palagi, nanonood naman ako ng online, nakikita naman ako ng webcast. Yung mga ganun mga minamahal, doon lamang talaga sa ibang nararamdaman. Yung iba naman po, nagkakataon na may trabaho yung iba. Mga ganun po mga minamahal. Pero kung sasadyain mo, sasamantalahin mo yun, ay hindi ka karapat-dapat sa ating mahal na Panginoon. Praise God. Kaya nga po mga minamahal, doon pala, lalo ka palang pababanalin ng mahal na Panginoon. Pag ang katawang ito ay ginagamit mo sa paglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon. Praise God. Ano ang sinasabi ng 12, 11, 14? Huwag tamad sa pagsusumikap. Huwag ka raw maging tamad sa pagsusumikap. Isipin nyo, ang pagsusumikap pala, mga minamahal, mayroon palang tamad yan. Bagamat nagsusumikap ka, pero nawawalan ka naman ng gana. Tamad. Mga minamahal. Pero sinasabi ng Biblia, huwag daw tamad sa pagsusumikap. Maraming dapat gawin sa ating banal na gawain, mga minamahal. Lalo na't mag-anniversary tayo. Tumulong ang mga kapatiran. Dahil ito ay bahay-sambahan natin sa Panginoon. Lahat ng gagawin mo rito sa church, hindi mo ginagawa sa amin o kanino man. Ginagawa natin ito dahil sa mahal na Panginoon. Amen? Praise God. Lahat ng gagawin mo sa iglesia, ating banal na gawain mga minamahal, hindi natin sa tao ginagawa. Kahit na minsan pagod ka na. Alam ng mahal na Panginoon yan, nakikita niya kung ano yung ginagawa mo. Hindi mo pwedeng sabihin na, pagod na ako, pambira. Kanina ka pa. Hindi. Kaya ito ginagawa mo dahil umiibig ka sa Diyos. Yun ang nagpapalakas sa'yo. So, hindi ka makapagreklamo. Bakit? Sa Diyos ka gumagawa .
But in return, mga minamahal, makikita mo kung paano kikilos ang mahal na Panginoon sa ating buhay. Wala kang bagay na ipapanalangin na hindi niya tutugunin dahil nakita niya kung paano ka magsakripisyo sa ating pinakamahal na Panginoon. Praise God. Hallelujah. Anong sinabi ng unang Tesalonica 5:21-23? Subukin ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, mga minamahal. Subukin daw para malaman mo kung ano ang tama at mabuti. At pag nasubok mo na, layuan mo yung masama, tignan mo yung makakabuti, mga minamahal. Kaya nga, sinasabi, all things work together for good. Ang lahat daw nakakabuti, mga minamahal. Kahit naging masama pa yung bagay na yan, nakita mo kung ano yung masama. At alam mo kung ano yung lalayuan mo. At alam mo kung ano yung pagpapatuloy mo. Makapag-amen po ba tayo, mga minamahal? Napakabuti ng ating mahal na Panginoon. Praise God. Ephesians chapter 4, verse 13 and 14, kindly. Ito po sa aklat po ng Epeso, chapter 4, verse 14, that we henceforth be no more children, tossed to and fro, and carried about with every wind of doctrine by the sleight of mind and cunning craftiness, whereby they lie in wait to deceive. Amen. Praise the Lord. Saka pakihanda yung Hebreo 6:1. Sa Tagalog po, 4:13-14 ng Epeso. 13:14. Efeso 4:13. From the book of Ephesians, chapter 4, verse 13 and 14. Till we all come in the unity of faith and the knowledge of the Son of God, unto perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ, that we henceforth be no more children, tossed to and fro, and carried about with every wind of doctrine by the sleight of man and cunning craftiness, whereby they lie in wait to deceive. Amen. Praise the Lord. mga taga-Epeso 4:13-14, hanggang sa abutin ng nating lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya at ang pagkakilala sa anak ng Diyos hanggang sa lubos na paglaki ng tao, hanggang sa sukat ng pangangatawan ng kapuspusan ni Kristo. 14, upang tayo huwag nang maging mga bata pa na nagpapahapay-hapay dito at doon at dinadala ng kabila ng lahat ng mga hangin ng aral sa pamamagitan ng mga daya ng mga tao sa katusuhan ayon sa mga lalang ng kamalian. Amen. Praise God. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Ibig sabihin po mga minamahal, habang tayo ay lumalago sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, habang natitikman natin ang salita ng Diyos kung paano dumarating sa ating buhay ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal, ito ay nabibigyan natin ng halaga. Praise God. Dito natin napapatunayan kung gaano katotoo ang salita ng Diyos na ating tinanggap. Praise God. Makapag-amen po ba tayo, mga minamahal? Kaya nga bilang Kristiyano, mga minamahal, hindi porkit nakarinig ka ng salita ng Diyos sa ibang lugar, maniniwala ka kagad. Dahil yan po, mga minamahal, yung tinatawag na baby in Christ. Mga minamahal. Pag nakarinig lang ng konting salita, mga minamahal, doon na kagad pupunta. Kaya nga hindi nga po ina-allowed sa atin yung mga bagay na yan, na ikaw ay dadalo sa ibang iglesia. Praise God. Dito lang talaga tayo dadalo sa ating banal na gawain, mga minamahal. Dahil darating ang pagkakataon, mga minamahal, pag nakikinig ka ng ibang katuruan, malalason ang iyong pag-iisip. Madali mo naman malaman kung sila ba ay pareho ng ating pananampalataya. Kahit na hindi ka pa pumapasok sa pintuan pa lang, makikita mo na yung kanilang mga tupa. Nakapantalon, kaalahas, naka-makeup, maiksi ang buhok. Hindi ka na kailangan magtanong. Nagdadala rin sila ng salita ng Diyos.
Ngunit makikita natin, mga minamahal, walang kapangyarihan ang salita ng Diyos na kanilang natanggap. Kaya nga tinawag tayong full gospel. Wala tayong tinatanggi. Hindi natin pinipili ang mga aral na gusto lang natin. Mga minamahal, lahat ito tinuturo sa atin, mga minamahal. Dahil yan ang katotohanan. Kung nasaktan ka sa salita ng Diyos, ito ay para sa ikabubuti mo. Praise God. Hallelujah. Hindi tayo nagpiplease ng tao o mga Kristiyano. Dahil kung ano ang totoo, mga minamahal, ay mananatiling katotohanan. Depende na lang kung paano mo tatanggapin ang salita ng Diyos. Amen? Praise God. Hallelujah. Ang palatandaan na nagmamature na Kristiyano, mga minamahal, ay may mithiin o desire na siyang inaabot ang kasakdalan tulad ni Kristo. Pilitin mong abutin. Pag may nakita ka, narinig ka, parang kakaiba ata yung kanyang ginagawa. Nakita mo, grabe ang kabanalan. Siyempre, gagayahin mo yun. Nakita mo ang haba ng palda. Ito ba ang kalooban ng Diyos? Gagayahin mo yun. Dahil gusto mong maging sakdal. Gusto mong malaman talaga kung anong kalooban ng Diyos. Mga minamahal. Praise God. Hindi ka magiging katitisuran. Pag sinabing katitisuran, mga minamahal, ikaw yung nagiging hadlang sa paglilingkod nila sa Diyos. Mga minamahal. Ang paglilingkod natin sa ating mahal na Panginoon, uniform yan. Hindi pwedeng masikat ka kaysa sa kanila. Hindi pwedeng ganun. Ang paglilingkod sa Diyos, mga minamahal, hallelujah, may kabanalan. Pare-pareho yan. Pagka ikaw ay nakadamit na may kabanalan, lahat kayo may kabanalan. Praise God. Hallelujah. Pagka kayo po ay kumakanta ng may kahusayan sa mahal na Panginoon, kumanta kayo ng may kahusayan. Praise God. Tulad ng ating mga beloved choir. Huwag na mahal. Nasa puso ang pagkanta. Yun ang gusto ng mahal na Panginoon. Hindi tayo kakanta para lang masabi natin, mga minamahal, na gusto lang natin maging sikat. Hindi po. Sabagay, sa sanlibutan yun. Natural lang yun. Kumanta ka sa sanlibutan. Praise God. Doon talaga pasikatan. Dito po, sa pagkanta ng ating beloved Jesus Finest Generation Choir, sinasamahan ng Espiritu ng mahal na Panginoon. Amen? Kaya pag kumanta ang ating mga awit, mga minamahal, luluha ka sa kagalakan. Palakpakan natin ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah! Kaya nga po, mga minamahal, nandoon yung pagsusumikap. 2 Timothy chapter 2, verse 2. From the book of 2 Timothy, chapter 2, verse 2. And the things that thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to faithful men, who shall be able to teach others also. Amen. Sa pangalawang kay Timoteo, talatang 2, versikulo 2. At ang mga bagay na iyong narinig sa akin, sa gitna ng maraming saksi, ay siya mo ring ipagkatiwala sa mga taong tapat na nakapagtuturo naman sa mga iba. Amen. Praise God. Nakikibahagi sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo ng katotohanan. May pasanin, praise God, hallelujah. Nasa gawain, hallelujah, sa mga baguhan, mga minamahal, sa mga mananampalataya, nakikisa sa lahat ng aktibidad ng iglesia. Praise God. Ang tungkulin natin ay hindi lamang tigapakinig, mga minamahal. Tayo rin po, mga minamahal, ay inaasahan ng ating mahal na Panginoon na sila po ay masabihan ng kung paano ang kabutihan ng Diyos upang sila din po, mga minamahal, ma-encourage. Kahapon, mga minamahal, araw ng Sabado, mga minamahal, grabe po yung aming napuntahan dyan sa labas. Namibigay ng flyers. Iba-iba ang mga tao. Grabe ang kagalakan. Yung iba po halos maiyak nung sinabi sa kanila na, dumalo po kayo. Pagpapalain kayo ng mahal na Panginoon. Nandiyan po sa leaflet, cancer, leukemia, gumagaling. Walang bayad, libre.
Baka may problema po kayo. Na ito po ang kasagutan. Grabe po mga minamahal. Talaga ba? Dahil wala nang nangangaral ng salita ng Diyos. In-encourage sila mga minamahal. At meron din namang mga masasabi mo na talagang pinadala ng kaaway. Merong mga sitwasyon na yung iba po nabigyan namin ng flyers, leaflets. Alam niyo anong sagot? I don't like Jesus. Grabe, mami. Pero doon sa mga tumanggap ng mga leaflets, mga minamahal, grabe po mga minamahal. Umiiyak sila. Mga minamahal. Ang iba naman ay masayang masaya. Talagang makikita mo yung tinanggap nilang leaflets, ibinulsa. Hindi itinapon kung saan. Hindi po, mga minamahal. Dahil kinakausap natin sila kung gaano kabuti ang Panginoon. Kung ano ang gagawin ng mahal na Panginoon pag sila ay dumalo. So hindi lang po tayo maaasahan sa pagbibigay ng flyers o leaflets sa mga nagbibigay ng leaflets dyan sa labas. Maging lahat po tayo na narito. May leaflets po tayo dyan. Marami tayong leaflets dyan, mga minamahal. Napakalapit na ng ating anniversary. July 27. Pag-uwi po natin, mga minamahal, magdala po kayo. At kung nakapagbigay ka ng 10 dyan, mga minamahal, o 20 sa isang araw, kung may dumalong isa, anong sabi ng Biblia? Isang kaluluwa ang maligtas, milyong anghel ang nagkakatuwaan. Praise God. Keepin nyo, mga minamahal. Yun po ang ninanais ng mahal na Panginoon, yung concern mo. Dahil tinanggap na natin, hindi tayo selfish, mga minamahal. Gusto natin kung ano yung natanggap nating biyaya, ibahagi natin sa mga nangangailangan ng kaligtasan. Praise God. Tipin nyo, milyong-milyon niyang itatapon sa impyerno. Hindi ba tayo naaawa sa kanila, mga minamahal? Praise God. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Kaya nga sinasabi ng Proverbs chapter 27 verse 1, huwag mong ipaghambog ang kinabukasan. Huwag daw ipagmalaki yung kinabukasan. Huwag daw natin isipin ngayon sa mga oras ito, malakas naman ako, hindi naman ako magkakasakit. Marami akong pera, may bahay ako, may kotse ko. Huwag daw natin ipaghambog yun. Mga minamahal, ang ating ipagmalaki, yung tayo ay nakakilala sa ating mahal na Panginoon. Yan ang ipagmalaki natin. Meron kang kapayapaan, may peace of mind ka. Kahit siya ka magpunta, kahit sa mga delikadong lugar, mga minamahal, malakas ang loob mo. Bakit? Meron kang tatawaging Diyos. Praise God. Meron kang tagapagligtas. Dumating man ang anumang mga sakuna. Nung tayo ay nasa relihiyon, mga minamahal. Pag alam natin mapapahamak ka, hinahanap mo na kagad yung ano eh. Sorry, o ano-ano, hanap ka pa ng picture. Mga minamahal, para makita mo yung mahabang buhok, doon ka magdadasal. Pero ngayon, iba. Banggitin mo lang ang pangalan ng Panginoong Hesus. Nandiyan ang pagliligtas ng Diyos. Amen? Kaya hindi ka kakabahan kahit siya ka magpunta. Praise God. Dati-rati mga minamahal, ang mga tao na wala sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, ang hinahanap, puro anting-anting. Anting-anting dito, anting-anting doon. Lahat ng klase. Kung ano-ano. May mga salitang Latin-Latin pa. Pero ngayon, mga minamahal, banggitin mo lang ang pangalan ng Panginoon. Nandyan lahat ang pangangailangan ng mga Kristiyano. Palakpakan natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Praise God. Hallelujah. Sinasabi ng Efeso 4:2, maging mahinahon kayo, praise God, hallelujah, at mapagpakumbaba, hallelujah, praise God, at mapagpaumanhin sa mga pagkukulang ng bawat isa, praise. So lahat pala tayo rito, mga minamahal, hindi pwede tayong maghusga kung anong kalagayan ng bawat isa, ano man ang kanyang katayuan sa pagiging Kristiyano, mga minamahal, mayroong mga baby in Christ. Praise God, hallelujah. At alam naman natin, mga minamahal, kung sila ay may mga pagkukulang, huwag natin hanapin kung ano yung meron tayo sa kanila. Amen? Praise God. Dahil bakit, mga minamahal? Mas alam natin ang kalooban ng Diyos. Sila nasa proseso pa lang. Kaya huwag kang magtaka kung meron tayo nakikitang may mga kahinaan ang bawat isa sa mga Kristiyano. Kung di ang dapat natin gawin, mag-unawaan ang bawat isa. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise God. Hallelujah. Ang huling talata, mga minamahal, praise God. 1 John chapter 2 verse 14. Praise God. Kindly po.
Dahil na po yung ating From the mga book of awit. Praise. 1 John chapter 2, verse 14. I have written unto you, fathers, because ye have known him that is from the beginning. I have written unto you, young men, because ye are strong, and the word of God abideth in you, and ye have overcome the wicked one. Amen. Praise the Lord. Sa unang Juan, talatan 2, versikulo 14. Kayo'y aking sinulatan, mga ama, sapagkat inyong nakikilala yaong buhat pa ng pasimulain. Siya na kayo'y aking sinulatan, mga binata, sapagkat kayo'y malalakas at ang salita ng Diyos ay mananahan sa inyo at inyong dinadaig ang masama. Amen. Purihin po ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Yan po ang paglago, mga minamahal. Hallelujah. Magmula sa pagkabata mo, mga minamahal. Hallelujah. Sa proseso ng paglilingkod mo sa ating mahal na Panginoon, ipinakikita ng ating mahal na Panginoon kung paano mo maipamumuhay ang salita ng Diyos. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Tayo po yumawit. Praise God. Hallelujah. Everybody say, praise the Lord. Glory to God. Hallelujah. Kaya nga po, mga minamahal,